Ben Tulfo Fun Filter. Yung pong pagbibiro ho ni Senator Bato de la Rosa kay Senator Pampilo Lacson na babasagin niya po yung record daw nitong si Pampilo Lacson nung araw sa pagtatago, being a fugitive nung araw po. Sakaling hindi nyo alam niyo po ba si Lacson, nung panahon po ni Gloria, siya po'y nagkaroon ng warrant of arrest. Siya po'y naging fugitive, nagtago. Ngayon, itong si De La Rosa, sinasabi niya po sa pamamagitan po ng ito'y GC, kanilang group chat. Sabi niya, abay malalagpasan ko sa iyo, Senator Pampilo, yung pagtatago mo. Ako naman nagtatago. Anong ginagawa ni Senator Bato de la Rosa? Nagtatago. Alam niyo po, bakit siya nagtatago? Dahil nakakaamoy na po siya na hindi pa po beripikado kung nga ba'y may warrant na sa kanya dahil ito po'y nag-umpisa sa chismis mo na itong si Ombudsman Boying Rimulya na meron daw warrant. Nakita niya na. Alam niyo man kasi laging adelantado po ito si Ombudsman na dati DOJ, nakikialam pa rin na dapat inasikaso yung mga sinasabing mga tiwali, na sinakaso mga kaso na sasampa sa Ombudsman para sa asalya. Diretso na. Kung may probable cause, diretso na sa regular court, if not sa Sandigan Bayan. Pero dahil mga marami siyang sinasabi, medyo nagpanik si Bato. Kaya si Bato, nowhere to be found, at marami nagsasabi, teka muna, senador ka, abay, absinero ka. Hindi naman absinero, natatakot. Sigurado, ang nangyayari, kung may anit pa to si Senator Bato, kumbaga, nagkakamot siya. Wala naman balakubak siguro. Nagkakamot siya, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Nahihelo. Bakit? Sa kwento, Nino, Boying Rimulya, na ngayon ombudsman na dati DOJ, malimit laging may sinasabi. Gusto niya laging scoop. At dyan, medyo kinabahan ito si Bato. Bakit? Tanong, justified bang etong takot ni Senator Bato doon sa sinabi ni Rimulya na meron ng warrant daw? O wala pa naman lumalabas. Nagtatago siya. Hinahanap po siya ng taong bayan. Hindi naman po uso yung no work, no pay dahil senador, hindi po ganon. Hindi po construction worker. Hindi po mga rank and file sa mga kumpanya. Pag hindi ka pumasok, wala kang sweldo. Dahil hindi ka nagtatrabaho. Abay, teka muna. Hindi po ganon sa Senado. Ano bang ginagawa ng mga kasama niya sa Senado? Kayo sa Senate, kayong lahat, yung 24 senators, kasama yung dalawang kapatid kong Erwin, Rafi, mga senador, kinig kayo, hinahamon ko kayo eh. Kaysa naman nagchichismisan lang kayo sa GC, sa group chat ninyo, hikayatin ninyong lumutang itong si Bato, wag matakot. Kaya lang, ang tanong, bakit nga ba nagtatago ka ba to? Yan ang dapat tanong. O baka, nag-i-enjoy pa ka ng chismisan ninyo, GC kayo? Can a warrant be served to a sitting senator of the land, and then be served, and then arrested, and then flew diretso, ililipad mo agad, papuntang The Hague, Netherlands? Pwede pa yon na hindi dumadaan sa korte muna natin. Fugitive na ba si Bato? Why is he hiding? Is he a fugitive of the law dahil may warrant na arrest? Lahat ng yan, pag-usapan po natin sa linya ng telepono. Yung aming legal consultant, yung aming resident lawyer ng Bitag Multimedia Network, kailan niyo po si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga sa iyo, Attorney Batas Mauricio. Napakaganda po ng paksa ninyong tinatalakay at marami po ang isyong inyong binabanggit. At yung pinakahuli po niyo binanggit, fugitive from the law ba itong si Senador Bato? Kung desisyon po ng Korte Suprema, Ginoong Ben Tulfo ang pag-uusapan, Korte Suprema ng Pilipinas, hindi po siya fugitive from the law. Bakit po? Sabi po ng Korte Suprema sa napakaraming desisyon, ang fugitive from justice, fugitive from the law, ay isang tao na sinampahan na po ng kaso sa local courts at tapos tumakbo, umalis. At pagkatapos umiiwas na malitis, umiiwas na masentensyahan. Kundi kaya matapos siyang masentensyahan, pagkatapos ng paglilitis, siya po'y umalis din para iwasan ang parusa laban sa kanya. Yun po ang fugitive. Wala po akong nakikitang ganyan kay Senador Bato sa kasalukuyan. Okay, ang sinasabi mo rito, ito'y for dito sa bansa natin. Paano ngayon kung meron sinasabing nag-issue ng warrant ang ICC? International Criminal Court, tulad pag-issue ng warrant dito kay Netanyahu at kay Vladimir Putin. Ang tanong, you can issue as much as 1,000 warrant dito sa sitting senator natin. Tanong, who will serve the warrant? As soon as the warrant is served, he will be arrested. Saan siya kukulong? O diretso na ba siya sa airport? Diretso agad sa Netherlands, sa Hague?
na hindi man lang dumadaan sa korte natin dahil baka, ako'y nililinaw ko lang, ano, ikaw magaling ka, Attorney Batas, ako'y nagtatanong bilang isang investigator sa media para linawin to. Nililinaw ko, when a warrant is being served, hindi naman pwedeng arestuhin si General Bato sa Senado, sa labas, maaari. Pero tanong, pag inaresto ka, yan ba'y kaso sa Pilipinas, sa local court natin, or sa korte, sa International Criminal Court? Nalilito ako. Pakilinaw, Attorney. Maraming salamat po. Pangunahin po dyan, yung pong binabanggit na warrant of arrest ay manggagaling di umano sa International Criminal Court, ICC, doon po sa The Hague, sa Netherlands. Now, ipagpalagay po natin, gaya po ng binabanggit nyo, Ginoong Tulfo, na meron nga pong warrant na inilabas ang ICC. Ito ba ay po pwedeng idiretso sa ating mga otoridad sa Pilipinas upang siya ay arestuhin o di kaya katulad ng binabanggit ngayon, idadaan sa International Police at pagkatapos yun ang mag-i-issue ng red notice at sinasabi po ng marami na pagkatapos mag-issue ng red notice ang Interpol, kailangan pong ipatupad ng ating mga kapulisan, ng ating mga otoridad sa Pilipinas. Ang atin pong nakikita dyan, Ginoong Tulfo, malaki po ang anomalya sa ganyang klase ng pananaw. Hindi po dapat ganyan. Bakit po? Pangunahin po, yung warrant na sinasabi, kailangan pong bulat-latin sa ating sistema ng hudikatura, sa ating mga hukuman. For example, si Senador Bato meron at may kopya na po siya o di kaya talagang meron ng kumakalat na kopya, dalhin na po niya kaagad sa hukuman, sa Korte Suprema, para po magkaliwanagan. May karapatan ba ang ICC na maglabas ng arrest warrant sa isang tao, sa isang bansang gaya ng Pilipinas, samantalang may limitasyon ang karapatan ng ICC sa pagpapalabas ng warrant? Ano po yung limitasyon? Una po, ang pangunahin dyan, kailangan po ang sistema ng katarungan, yung mga hukuman natin, yung mga prosecutorial arm, mga piskalya natin, ang kapulisan natin, hanggang Korte Suprema natin, hindi na po kumikilos, hindi na po tumutupad sa gawain. Pero dito po sa bansang Pilipinas, kitang-kita naman natin, tuloy-tuloy po ang gawain ng ating mga hukuman. So, hindi po pwedeng basta pumasok ang arrest warrant laban kahit kanino, hindi na lamang kay Senador De La Rosa. Ginoong Tulfo. Okay, for the sake of the argument, granting may arrest warrant na, and isa-serve ang arrest warrant ng ating police or NBI or any agent of the law for that matter, can he just be handed over directly, diretso agad, lipad na agad sa The Hague without Senator Bato de la Rosa says, wait a minute, kukuha muna ako rito. Ano kaya ang sasabihin ng ating Korte Suprema, yung kataas-taasan nating hukom? Ang kataas-taasan nating hukom, makikipagtulungan na ba sa ICC, International Criminal Court? At yung ibig sabihin, yuyuko na ba sila? They will be now subservient to the International Criminal Court na hindi man lang dumaan sa ating local court, doon sa sinasabing the lower court, the middle court, and the upper court, the Supreme Court. Can the Supreme Court make their own judgment, if not the judgment, but the wisdom, clarity, or clarification, para magiging batayan to? Dahil wala tayong nakikita mga senador na magagaling dyan, or mga IBP, or sino man sa legal mind na sabihin, wait a minute, may access na ba sa atin ng ICC na anybody pwedeng damputin, diretso agad lipad na hindi na dumadaan sa local court natin? Yan ang tanong ko, Attorney. Well, yun nga po ang nakakapagtaka sa buong sambayan ng Pilipino, Ginoong Tulfo. Dahil, po pwede naman pong gumawa ng batas ang sino man sa mga kongresista, sa mga senador natin, para maliwanagan po kagad, magkaroon ng parang interpretasyon diyan po sa ginagawa ng ICC sa ating bansa. At kailangan po, meron silang pagpapahayag kung ano ang kanilang pangkalahatang saloobin dito sa kapangyarihan ng ICC. Kasi po, maliwanag po, walang kapangyarihan ng ICC na diretsyong manghuli kahit pa meron silang warrant of arrest. Bakit po? Kasi po yung pinaka-kondisyon para sila mag-issue ng warrant of arrest, Ginoong Tulfo, yung kondisyon na tiklop sarado na ang mga hukuman natin, wala po sa Pilipinas yun eh. Sinasabi natin, tuloy-tuloy ang ating mga hukuman at dahil dyan, kailangan dalhin muna ng ICC, kailangan dalhin muna ng mga interesado na madala si Bato de la Rosa doon sa ICC para doon na makulong. Liwanagin muna nila sapagkat paglabag na po sa ating saligang batas yan, paglabag na po sa mga umiiral na batas sa Pilipinas, partikular po doon sa karapatan ng sambayan ng Pilipino
na huwag maiaalis nang hindi dumadaan sa due process o yung binibigyan sila ng pagkakataon makapagpaliwanag ng Bentulfo. Okay. Well, in that case, sino dapat ang gagawa ng aksyon na ito'y dadalhin sa Korte Suprema para magkaroon ng linaw at mawala na yung agam-agam at medyo kaguluhan, kalituhan dito? Sino dapat? Yung mga kabaro niya sa Senado, 24, yung nasa Kongreso, or yung mga legal minds natin, yung IBP, para naman tingnan yan ay maging kabahagi? Kasi ang Korte Suprema, hindi naman sila magbibigay ng pronouncement until after nobody's questioning or doing the inquiry for that. So therefore, stimulus and response. They will only respond if there's any stimulus, any query. What do you think of that, Attorney? Well, ang pangunahin po konsiderasyon dyan yung katotohanan, tama po kayo, ang Korte Suprema hindi magbibigay ng payo o legal advisory o opinion sa anumang umiiral na batas o anumang nangyayari. Sila po ay makakapagbigay lamang ng kanilang pananaw kung paano ituturing o ipapatupad ang batas kung mayroon pong magsasampa ng kaso. Yung tinatawag natin na justiciable controversy. Yung po bang ibang senador na hindi po sangkot sa usapin sa ICC, pwede ba silang magsampa? Ang sagot po hindi, Ginoong Bentulfo. Kasi wala po sila nung justiciable controversy, hindi sila sangkot sa anumang warrant mula sa ICC. Ganon din po ang mga kongresista, ganon din po ang IBP o kang sino pa mang mga abogado. Ang may karapatan po lamang sa ngayon ay si Senador Ronald De La Rosa. Siya po lamang ang po pwede pinapahintulutan ng batas na magsampa ng kaso sa Korte Suprema. Bakit po? Siya po ngayon yung tinutukoy na mayroong warrant of arrest. Ano po ang kaso pwede niyang i-file? Dalawa po siya. Pwede pong sabay, pwede pong magkahiwalay. Una po dyan, petition for declaratory relief. Kukunin po niya ang kanyang katayuan sa harap ng mga balitang umiiral o umiikot na siya po ay may warrant of arrest. So gusto niyang kunin ang kung ano ang pagpapatupad ng batas may kinalaman sa ICC warrants of arrest, partikular sa sinasabi po ng batas na naglalang o lumikha ng ICC, yung Rome Statute. Yun po ang pangunahin dyan. Ikalawa, prohibition. Petition for prohibition upang pigilan ang Philippine National Police, o itaas po natin ng konti, ang Department of the Interior and Local Government, ang Department of National Defense, at ang Armed Forces of the Philippines. Yun po ang mga pangunahing magiging respondent sa kaso, kaya lang, kaso lamang po ni Senador De La Rosa, Ginoong Bentulfo. So in other words, yung pagtatanong, dahil ito naman ay mga nasa lehislatura, kung sakaling ito'y dagdag linaw lang naman, di ba dapat ang Senado rin, kabaro nila magtatanong dito para linaw lang? Ito'y isosurrender na lang kung sakali. Hindi na makikialam ng korte, dara-diretso na siya, papuntang Hague. Pwede po yung ganun, kaya lang po, ang magiging pinaka-problema po nila ay yung tinatawag nating locus standi or legal personality o yung bang katauhan upang humarap sa Korte Suprema at humingi ng ganyang uri ng pagpapaliwanag. Yun po yung medyo magiging balakid sa kanila. So, ang maganda pong gawin ng mga senador, abay sila po magpulong, kasama yung mga kongresista, mag-akda ng batas, para po gumawa ng batas at magsabi, ganito ang dapat interpretasyon o di kaya pagpapatupad ng sinasabing mga mandamiento de arresto ng International Criminal Court sa Pilipinas without even specifically mentioning Senador De La Rosa, kundi pangkalahatan. Okay. Para hindi tayo nangangapa sa dilim, Ginoong Bentulfo. Ako'y magtatanong lamang sa inyo. Ito'y maraming nagtatanong. Ano bang ibig sabihin ng Rome Statute na yan? Iba'y sakop pa ba tayo? Nalilito ako. May nagsasabi, hindi na kasama, hindi na tayo. Ngayon, respetuhin pa rin. Which is which? Baka may kunting alam ka rito, Attorney Batas. Maraming salamat po, Ginoong Bentulfo. At sa abot po ng ating nalalaman, yan pong Rome Statute na binabanggit, ay yan po yung batas na naglalang ng International Criminal Court. Yan po ay isang uri ng pandaigdigang kasunduan, pandaigdigang tratado, treaty, international treaty, na nilagdaan ng mga bansa kung saan kanilang itinatatag ang International Criminal Court at naglalagay sila ng mga kondisyones upang magamit ng International Court ang kapangyarihang mag-aresto, kapangyarihang lumitis sa isang tao na naakusahan, pangunahin ng tinatawag na crime against humanity o di kaya genocide, maramihang pagpatay. Yan po yung binabanggit ng Rome Statute. Ito po ay basically pinagkasunduan sa Roma at kaya po ganyan ang tawag sa kanya Rome Statute. Pero ito po
ay isang uri ng international treaty. At ayon po sa Saligang Batas ng Pilipinas, yan po ay bahagi ng mga batas dito sa ating bansa. Ngayon, doon po sa pangalawang tanong po ninyo, Ginoong Ben Tulfo, tayo ba'y nasasakupan pa yan? Dalawa po kasi ang pangunahing pananaw ngayon. Ang unang pananaw, nung nakaraang panahon, ang Pangulong Marcos mismo ang nagsabi on the record, hindi na tayo sakop ng International Criminal Court dahil nag-withdraw na tayo ng ating pagiging kasapi ng International Criminal Court. Inulit po yan ng kanyang Solicitor General noon. Subalit ngayon, meron na pong mga nagsasabi, hindi, tayo ay apektado ng nangyayari sa International Criminal Court, kaya kami, ang nagsasabi, nagpapahayag, sasali kami sa lahat ng paglilitis tungkol dyan. Isang kaparaanan ng pagsasabi, sakop pa rin tayo ng International Criminal Court. Ano kaya sa pananaw nitong ating Korte Suprema pagdating sa isyung yan? Sa atin pong nakikita, sa ating maliit na karanasan sa pagiging abogado sa ating bansa, isa sa alang-alang po ng Korte Suprema yung tinatawag na prinsipyo ng sovereignty. Yung pong sariling kapangyarihan ng isang bansa na ang nagpapatupad ng tatlong sangay, ehekutibo, legislatibo at ang hudikatura. Ang ibig sabihin, ang atin pong bansa ay may sariling paninindigan, katayuan at pagtanaw sa maraming bagay sa buong mundo at yun ang dapat sundin. Now, ano magiging pasya ng Korte Suprema? Of course, hindi po ako tumutukoy doon sa mga nakabimbin ng kaso sa kasalukuyan. Pero kung may magsasampa o magsasampa si Senador De La Rosa, papayag po ang Korte Suprema na tanggapin ang kaso at pagkatapos titignan yung tinatawag na prinsipyo ng judicial review. Ano po ba yung judicial review? Karapatan ng mga hukuman, pangunahin ng Korte Suprema na tignan kung makatwiran ba o hindi yung pong mga pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. Diyan po, halimbawa, ibinigay ng ICC o ng Interpol yung warrant of arrest kay Senador De La Rosa sa ating PNP, sa ating AFP, the ILG o di kaya sa ating Armed Forces of the Philippines, DND, abay titignan po ng Korte Suprema. Yan ba ay makatwiran? Ayon ba yan sa mga nakatakda sa ating bansa? At titignan po nila kung ayon o hindi. At pagkatapos kasabay po niya ng pagtingin, ano ba ang karapatan ng ICC? Sa akin pong tingin, tatanggapin ng Korte Suprema ang kaso at hindi po ito magpipigil sa pagpapalabas ng kanyang sariling pagpapasya batay po sa mga batas na umiiral. Yan pong the power of judicial review. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, ay 1987 Constitution lang po yan. Ibig sabihin, ito'y bagong-bagong karapatan ng ating Korte Suprema at lahat ng hukuman at nagbibigay po ito ng kapangyarihang, gagamit po ako ng salita sa lansangan, pakialaman ang lahat ng ahensya ng pamahalaan, kahit Senado, kahit Kongreso, pakialaman ang kahit na ehekutibo at alamin kung itong mga pagkilos nila ay makatwiran o di kaya naaayon sa mga lituntunin ng pagiging parehas o hindi. Ginoong Ben Tulfo. Ayan. Okay. With that, Attorney, in-explore lang namin para maliwanagan po yung ibang mga nanonood po sa atin. Kasi ito po yung mga issue na to, medyo naikot na natin. Kung nakikinig man sa atin si Senator Bato de la Rosa at ang kanyang mga kasamahan, now I understand na kaya hindi naman involved ito mga kasamahan niya sa Senado. And so therefore, mag-GC sila as much as they can. In the meantime, nagtatago pa rin si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, ito na lang. May karapatan bang mag-alinlangan at magtago si Senator Bato de la Rosa dahil kapag may warrant? Baka arestuhin siya. Doon sa kanyang paniwala dahil nagbitiw ng salita si Ombudsman. Ngayon, Ombudsman na, dati DOJ Secretary, na may information na siya, na may warrant. What do you think? Sa akin po tingin, ilalagay ko po ang sarili ko kung ako si Senador Bato de la Rosa sa paninigurado. Anong ibig ko pong sabihin? Abay po pwede po siyang agad-agad, lalo sa mga ganitong pagkilos ng mga otoridad ng bansa, lalo na yung may mga makapangyarihan sa pagpapahayag kung ano mangyayari sa ating bansa, gaya po ni dating DOJ Secretary at ngayon Ombudsman Boying. Abay po pwede na po niyang gamitin yan para tumakbo siya sa Korte Suprema at hingin ang kanyang katayuan sa batas, yung pong declaratory relief, at pagkatapos hingin na pigilin ang AFP-PNP
at DND at DILG na ipatupad ang anumang warrant na magmumula doon nang hindi nakaklaro ng ating mga hukuman. Ginoong Ben Tulfo. Ayan, sinlinaw ng sikat ng araw, sinabi mo na Attorney Batas Mauricio. Kami nagpapasalamat, kaya lang naman ang tinawagan ka namin. Alam ko naman pagdating sa mga issues of public service, pero dito sa issue na to, kinuha lang po namin yung iyong legal mind at ayan, for the sake of the public at nanunod sa atin, for or against, ginawa po namin yung papel po na. Maraming salamat, Attorney Batas Mauricio. Maraming salamat po sa pagkakataon makapaglingkod sa sambayanan sa pamamagitan po ninyo. Ginoong Ben Tulfo, mabuhay po kayo. Maraming salamat. Senator Bato, kumusta ba? Nangangati na ba yung anit mo? Narinig mo naman ang sinabi ni Attorney Batas Mauricio. Senator, walang lalabas dyan na free Coke or Pepsi Cola. Kakamutin mo, magkakasugat ka dyan. Wala ka ng book dyan eh. Sabihin mo sa mga kasama mo, ano ba? Ayun na, takbo ka na. Doon sa Supreme Court. Or paganahin mo na agad yung iyong mga legal advisors mo. Ganun lang kasimple. Tunoon pa natin sinasabi to. Pagdating doon sa mga distribution of aid, trabaho po talaga ng DSWD yan. Pero pag pumasok na yung mga politiko, congressman ka, mambabatas ka, senador ka, wala kang pakialam pag-distribute ng relief. Wala kang pakialam. Pwedeng makialam, pwedeng mag-distribute yung mga nasa lokal na pamahalaan kasi yung sinasabing devolution. Ipagkaubaya mo pero minomonitor mo, tinitingnan mo, inoobserbahan mo ang distribution ng mga goods mula sa national DSWD papunta ng LGU, lokal. Paano yung mga congressman na hindi naman nasa ekutibo? At ang congressman gumagawa ng batas, gusto magpa-epal. Sasabihin, hindi, congressman ako, hindi, senador ako, ikaw of the land, hindi, congressman ako eh. Kailangan kong pumunta sa lugar na yan dahil distrito ko yan. At tatayo ako sa entablado, ipapakita ko, eto ang relief goods. Congratulations, ha? Salamat. Yung iba pa, marurunong, pag malalayong probinsya, nilalaging pangit na mukha ni Juan Kawatan. Courtesy of Juan Kawatan, bigas, sardinas. Iboto niyo ako, ha? Tandaan. Lumulobo ng aking tiyan. Sobra na lang, iutot mo yan. Sundutin mo ng imposible sa sobrang katakawan. Sino niloloko nyo? Kaya ipagbawal po natin itong mga lehislatura, mga congressman, senador, na umakyat ng entablado pagdating sa mga relief goods, nagpapakita ng inyong mga ngetpa na mga mukha, mga luwa ng inyong mata, tulo-tulo lahaway pa pag nakakita kayo ng mga ayuda. Mario Josep kayo. Dapat kaya ipagbawal. Sabi ni Senator Pampilo Lacson, alam mo, bilib ako rito kay Pampilo Lacson, maraming naiinis dito at maraming sinasabi. Nabibilib lang ako sa kanyang mga naratibo. Nakikita ko rin naman at seems to be okay. May sabi, wala, si ganito yan. Pananaw niya yan eh. Anong sinasabi niya? Pinapropose niya inserting special provision number 9 sa DSWD budget entitled Prohibition of Political Involvement in Cash Aid Distribution. Play it. No incumbent public official, electoral candidate, politician, or any of their representatives shall be allowed to be present in, participate in, influence, or otherwise take part in the conduct, facilitation, or distribution of any cash assistance, nor shall any political signage, branding, paraphernalia, or activity be displayed or conducted within the distribution area. Mr. President, there must be no room for political exploitation and manipulation of the government programs in any shape or form, especially when those at the other end are already suffering. To politicize a social welfare program is not only unjust, but also inhumane. Period. Dagdagan natin, mesa, silya, kutsarita, kutsara, mesa, lahat na yan. Papatulan niya ng mga trapo, Ngayon, kung kayong mga ito'y pinupoliticize ninyo, lalo-lalo na kayong mga congressman, mga senador, Pero yung mga mayor, congressman, mga konsihal sa distrito nila, period. Kasi sa inyo yan. Pero, DSWD, monitor nyo,
yung mga magdidistribute. Nandoon kayo, magbabantay kayo. Kama, yung mga tao. Kumot, unan. Nako, mesa. This is Ben Tulfo. Ben Tulfo Fun Filter.